Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. So meron tayong mga topic na pag-uusapan, no? Mga posts. Wait lang. So unahin natin to. Huli, ano to? Hi. Hi. How are you? Bakit? Pia? Pia? Ano ba? Anong yan? Christian? Anong yakap yan? Tulog. Ano natutulog? Ngayon nyo itanggi sa akin. Magkasama pa tayo kahapon. Huh? Ng isang araw. Huli. Ngayon nyo itanggi sa akin. Pia, hindi ako nagsalita sa'yo. Wala ka narinig sa akin. Ay, iyan ha. Wala kayong narinig sa akin. Sobra ko kayong ginalang bilang tao. Bilang babae, Pia. Wala ka narinig sa akin. Hindi ako nagsalita ng kahit ano, Christian. Naging tahimik akong tao. Naging mapagkumbaba ako kasi mga tao din kayo eh. Gusto mo ba? Christian, ano to? Ano to? Putang ina mo din. Pia, tandaan mo to ha. Pag ikaw nakulam, ako una mong hanapin. Kasi putang ina mo, sinira mo yung pamilya ko. Pia, inaanak mo si Kali. Ay nako, may anak na pala eh. Yung anak ko kailangan ng tatay. Nagpakumbaba ako ng 1 buwan, hindi ako. Pero ano, ito ha, nanood ako kay Tulfo noon. Correct me if I'm wrong ha, pag regarding diyan, pag demandan, let's say mag-asawa sila, then nahuli na ganyan. Alam ko lusot ito eh. Kasi ang requirement daw sa concubinage ay nakapatong daw dapat. Tama ba ako? Tawagan nga natin yung ating legal. Wait lang ha. Dali, kung available siya. Alam ko ganun eh. Doon sa concubinage eh. Di ba pag babae adultery? Di ba? Pag lalaki concubinage. Tingnan natin. Sa pagkakaalam ko, hindi ito wala itong kaso eh. Kailangan ang requirement nakapatong yata. Tapos pag nakapatong, nakapatong na huli ko, ang palusot na nila, bakit nakashoot ba? Wala eh, busy yata si Sir eh. Pero correct me if I'm wrong, hindi ako law expert. Alam ko talaga kailangan nakapatong. Yun ang pero to eh, lusot ito eh. Di ba, dali-dali naman yan eh. Alam mo talaga minsan yung mga babae talagang mga yan, may topak. Paano kung talagang walang ibang matulugan at nag-share lang sila ng ng higaan? 'Di ba? Masyado naman madumi ang isip nito. Oh. Ganun lang naman eh. Syempre, natutulog eh. Hindi mo naman makokontrol pag tulog ka na, 'di ba? Oh. Talaga minsan mga Hi. Wala namang may nangyayari ba? Wala naman nangyayari diyan eh. Pia? Pia? Ano ba? Ano ba? Anong yan? Christian? Anong yakap yan? Tulog. Ano natutulog? Ngayon nyo itanggi sa akin. Magkasama pa tayo kahapon. Wala namang wala naman kinikis ba? Hindi naman kinikis eh. Mag-isip lang talaga ng ng masama yung mga babae. Huh? Ng Wala isang araw. yan. Ngayon nyo itanggi sa akin. Pia, hindi ako nagsalita Hindi sa'yo. naman kasi gago tong lalaki. Ba't kayo sa ganyan? Doon sa hindi kayo makikita. Patola naman.
Shadow namang tingnan nga natin si Sarah. Hello. 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 Hello, maliwanag ako. Maliwanag ako. Ikaw. Ako ba maliwanag? Maliwanag na maliwanag. So, naka-record tayo ha. Okay. So, napanood mo yung... Baka mapasubo ako Hindi naman. Kung ano lang yung opinion mo, napanood mo yung video, di ba? Yeah. Ang may tatanong ako Pero sa'yo. hindi buo. Paano hindi buo? Pero alam mo na yung gist ng video. Oo. Nahuli yung asawa niya yung lalaki, I assume. Oo. Kasi may anak na mini-mention di ba? Okay, oo. Ganito kasi, may napanood daw kay Tulfo before na hindi daw I don't know kung ano to ha. Hindi daw pwedeng kasuhan hanggang di nakapatong. Tama ba? Hindi. Walang ganun. Wala bang ganun? Ano masasabi mo doon? Pwede ba maging grounds yun? Ito kasi yung elements ng tawag dito, concubinage. Kung yung babae ay kung yung lalaki yung gumawa, no. Ano yung mga kailangan i-establish muna? Sige. Ito. So meron siya mistress, pero hindi dapat mistress lang. Dapat kinuhabit niya yan sa bahay nila, conjugal. Yung ibig sabihin, yung shared home nung babae tsaka yung kung hindi man, binahay niya. Sabihin natin, nagrenta sila ng... What do you mean binahay? Paano kung isang gabi lang? Hindi yon. Kasi dapat may permanence. O may degree ng permanence yung O kaya kung hindi man, yung relasyon public tsaka offensive. Yung sa nangyari naman, hindi naman public na makukonsider mo na scandalous, mukhang tinatago nga nila Ano yun? Diba? Pwede, so pwede ikatwiran na, hindi, tinatago naman namin Hindi, pero kung na-establish na ang dami namang nakakaalam, kumbaga public knowledge na yan, pwede na yung maging concubinage. No, pero kung yung babae, kunyari, sabihin natin, yung babae ay kasal. Yung si Pia ay kasal. O pwede pwedeng adultery yun. Yun nga lang sa part yun ng babae. Wait lang ha, yung adultery kasi sa babae yun, 'di ba? Sa lalaki is concubinage, tama ako. Yeah. Sige, pero continue. mas mataas yung degree ng kumbaga mas marami kang elements na kailangang i-establish para sa concubinage kaysa sa adultery. Sa adultery kasi just the act of having sex with another person na hindi niya asawa. Adultery na kagad yun under revised penal code. Pero sa concubinage kailangan yung mga sinabi ko kanina ganon, kahit alin doon sa tatlo na yun. Yung nangyari na yan, adultery ba yan? Yun nga, yung ginawa ng babae, kung yung babae, yung si Pia ay kasal siya, tapos, yun, yung ganon, sabi nila, natutulog lang naman daw sila pero natutulog lang naman Ano masama sa matulog? Diba? Yung medyo mahirap nga yun i-establish. Diba? Sinabi ko kasi sa vlog ko masyado kasing madumi ang isip ng mga babae, di ba? Pero kahit na. Kasi kakampi kita dapat. Kahit na, hindi naman din hindi din naman talaga magiging concubinage yan. No, pero ito assuming na Wait lang. Just in case na ikaw ang magde-defend do sa babae na nakahuli. Ano ang maipapayo mo sa kanya? Yun nga yung tatanong ko yun nga yung part na hindi ako tiyak. Yung babae ba na nakahuli,
hindi si Pia, Mm. yung babae na nakahuli, Oh. ay meron ba siyang legal standing para magsampa ng kaso sa adultery laban kay Pia? Kasi baka hindi Hindi, ang alam ko yata, ang may legal standing yata doon sa pagkakaalam ko yung asawa eh. Nung at saka yung kamag-anak ko. Kaya Oo. hindi ko nga tiyak kung pwede yung kung pwede yung yung hindi so kailangan ko yung i-review yung part na yun. so yung Pero sa asawa niyang lalaki. walang concubinage doon. Pero sapat na yan para Ground sa annulment ano. Hindi pa legal separation. Ay hindi. Sa case kasi ng Ay iba pa ba yung iba pa ba yung legal separation sa annulment? Oo. Oo. Kaya nga yung ibang nagsasabi, huwag kayo magalit sa akin yung mga ninja na. Yung mga nagsasabi, hindi naman daw talaga kailangan ng divorce sa Pilipinas kasi may legal separation. Yung legal separation kasi 'di ba ano ba yung ginagamit nila argument para magkaroon ng divorce? Para daw bakit ka sasama sa sa tawag dito sa toxic na pagsasama, di hiwalayan mo na. O doon papasok yung legal separation. Kung ang gusto mo lang ay mahiwalay ka doon sa toxic na pagsasama, legal separation na sagot. Pero hindi ka pwede makipagrelasyon sa iba nun. Oo. Kasi kasal So, ka pa rin eh. yung legal separation para lang sa properties ba yun? Oo, kasi mahihiwalay na mapuputol na yung community regime nyo. So, kung namatay ka, hindi mo na magmamana yung asawa mo. At saka at the same time, yung mga nakuha mo na ari-arian after, hahatiin na yun actually. Hahatiin na yung kunyari, di ba yung kinasal kayo. Hahatiin na yun sa gitna. Tapos, ipapartition na yun. Pero kung bigla kang yumaman, eventually, wala na siya. Hindi na sakop yun yung the moment na legally separated na, hindi na yung sakop nung... Pero so, pwede na yun maging grounds ng legal separation kasi sa Patalinghog, Republic versus Patalinghog, hindi kasi sapat na medyo yung asawa mo ang tawag dito, sexually active sa ibang tao. Kailangan mo munang ipakita na na hindi na siya mapapagaling. Pero may bago na namang komplikado din. Ibig sabihin may degree ng Oo, may degree dapat ng permanence yung Pero may bago na kasi, may bago ng ruling noong 2020, no? Yung tan-andal-tan, no? Yung tinanggal na yung requirement ng Senate out sa Santos at saka sa Molina case dati na yung dating sinusundan. Hindi kasi ako naman parang may naaluminigan kasi ako before na hindi daw pwedeng kasuhan yan kasi hindi naman daw nakapatong. Kailangan daw nakapatong na mahuli. Pero not necessarily. Paano kung sabihin natin yung may circumstantial evidence naman para mabuo mo. Let's say may nakita kang condom, di ba? Na gamit. Oo. Pwede. Kaya tinatanggal. Hindi mo naman kailangan pumatong dun di ba? Tinatanggal yung condom di ba? Hindi mo naman kailangan pumatong dun para it takes 2 and 2 Pwede namang, pwedeng ang palusot dun is, may time talaga na, pero yung pagtatabi alone, hindi grounds yun, di ba? Oo. Kasi ang dami mo pong pwedeng ipalusot dun Tsaka at the same time, kasi hindi naman yung nangyari diyan mismo. Hindi kasi yan magiging grounds para sa sa concubinage. Kasi iba kasi yung elements ng concubinage which is na banggit na natin kanina, 'di ba? Oo. 'Yun. Medyo lang to. Siguro yung kaso nito pang baranggayan lang siguro to. Hindi. Tsaka pwede na yan, pwede na yan i-legal separation. Hindi, paano kung ayaw nung asawa? Hindi, akin ang asawa ko Ayaw nung lalaki? Ayaw nung babae. Na illegal separation? Oo. Parang babawiin niya pa rin. Bahala siya.
Sabay, Bahala siya sa buhay niya. pagdudusahan niya rin yun. Meron ako naisip. Oo, ano. Meron ako naisip pala. Ang 9262. Bawsi. Oo. Oo, tama. Parang ano yun mental abuse yun, di ba? Oo. So, actually, yun pala yung ginawa nila para tawag dito, ma-offset yung pagiging one-sided nung adultery at concubinage. Hindi, ibig sabihin, doon sa scenario kasi na yan, pwede kasi anong nangyari, ganito, na-stranded sila sa Bagyo, walang matulugan, walang available na tulugan yung yung babae. Hindi pwede yun, di ba? Medyo reaching yun eh. Medyo reaching. Nasaan ba sila? Nasa bahay? Oo. Nasa conjugal? Sa pagkakaalam ko. Oo. Kung conjugal yun, oo, pwede yun pwedeng concubinage yun. Kung conjugal home yun, pwede. Kung ikaw naman, wait lang, itong tanong ko, kung ikaw naman abogado ng lalaki, ano ang ipapalusot mo? Ang hirap eh. Kung magbabase lang dyan sa Oo. sa Doon sa nangyari na yan. kung sasabihin ko, wala naman nangyaring sexual intercourse. That alone, pwede na ba yun? Na depensa? Ang burden of proof kasi doon sa nag-aakusa. So, patunayan yung meron. Sila na lang ang magpapatunay. Tapos, yung ebidensya na nila, na ipipresenta nila, yun na lang yung babasagin mo. Tama. So, yun lang naman. Pero, idagdag ko lang, misconception kasi yan na kailangan yung burden of proof nasa sayo lagi. Hindi ganun. Yung may burden of evidence kasi at saka may burden of proof. Ito example, sinabi ko, nakita kita na nagnakaw ng pera niya. Ganon, di ba? So, nag-shift na yung burden of evidence. Nasa sayo na yun ngayon. Pero yung burden of proof nasa akin pa rin. Alam mo yun? Ang burden of evidence, ibig sabihin, hindi mo dapat itatanggi lang. Dapat patunayan mo din na Oo. Dahil nag-shift na yung hindi mo yun itatanggi lang. Pero yung burden of evidence, yung burden of proof nasa akin pa rin. Ibig sabihin, kailangan ko pa rin patunayan. May mapapatunayan lang akong part, pero hindi ko pa napatunayan na okay, nakita kita, nakinuha mo, pero does it mean nagnakaw na? Paano kung kinuha lang niya or whatever? Tinignan lang, yung parang hinawakan lang na... Kasi may mga ganun let's say may display sa bahay nyo, nakita mo ako na hinawakan ko, tapos umalis ka na ng bahay. Pagbalik mo, wala na yung item. So parang inassume mo. Nakita mo lang na hinawakan. Oo. Pero hindi mo naman nakita yung ibang bagay na... So, doon, meron kang evidence, pero it doesn't mean meron kang proof. Oo nga. Diba? Kulang pa. Ito yung matindi, yung halimbawa nakita sa CCTV na dinampot mo, biglang nag-brown out. Ang na-capture lang sa CCTV yung dinadampot mo. Pero never na-establish na kinuha mo yung... may gamit. Anyway, so yun lang naman ang tinatanong ko. Actually, sige. May naalala pala akong case na ganyan. Nakita yung tao na hinawakan yung cellphone. Hinawakan yung cellphone. Sa gym to nangyari. Tapos, si Otlum ba yan? Hindi, iba to. Sa gym nangyari. Yun, sa tindahan yan. Ngayon, hinawakan niya yung cellphone. Ang cellphone pa nga nun, 3650. Hindi ko na tapos sa presyo, yun. 15,000. Ang presyo, 15,000. iPhone 7 na yun na abutan ko. Oo, tapos ayun nga, hinawakan niya yung cellphone. Tapos, hindi na siya nawala yung cellphone. Napagbintangan na siya. Nakulong siya dahil doon. Pero sabi ng Supreme Court, pero mo, umabot ng Supreme Court dahil sa cellphone, no? Sabi ng Supreme Court, hindi napatunayan lang yung fact na hinawakan niya. Pero yung kinuha, hindi. Yung nakinuha niya nga. Oo. So, kulang. Hindi pwedeng hindi nag-ship yung burden of
evidence pero yung burden of proof hindi. Kailangan pa rin nilang patunayan na yung issue in case kumbaga yung kung ano yung issue na yung whether or not kinuha niya ba o hindi. Yun yung proof, yun yung dapat mo patunayan. No, yun yung ganun yun. So dito sa sinasabi mong case, well, papatunayan nila na kailangan meron ng sexual intercourse na nangyari. Kung wala. Kung Hindi sapat yung hindi sapat yung tabi-tabi lang. Oo. O di Yan, natutulog nga lang daw, di ba? Di tama nga yung tama nga yung sinabi ko na hindi sa bagay circumstantial Diba? Pero ito don't get me wrong Don't get me wrong. Hindi sapat yung nangyayari para mapatunayan mo na gumawa siya ng krimen, which is concubinage nga, di ba? Oo. Pero sapat na yan para patunayan mo na may something sa kanila. So, sa ibang case, katulad ng legal separation, ganyan. Hindi, wait lang. Paano mo masasabing may yung nagtabi lang na yon, may something sa kanila? Hindi ba pwedeng ganito. Hindi ba pwedeng yung parang, alam mo yun, yung tabi-tabi friends lang? Grabe, unang-una may asawa ka na diba? Siyempre, medyo isipin mo din na masasaktan yung asawa mo doon kung ano man ginagawa mo doon. Diba? So, sapat na yun para magkaroon ng legal separation. I mean, pwede na maging grounds pala. Hindi ko sinasabing sapat na definitely. Sinasabi ko lang na depende pa rin naman yun sa sa ipapile ni ate. So, tsaka yung 9262 pwede rin. No? So, hindi pasok sa doon sa 9262, pwede yun ikaso doon sa babae kay Pia? Hindi. Pwede silang dalawa. Okay, sige. So, meron parang yung lalaki at babae. Meron pa rin palang pwedeng doon. Kasi yun nga, 'di ba? Medyo may imbalance kasi yung concubinage. By the way, paano mo masasabing merong violation ng 9262? Para madali lang tandaan, pagka merong pepe abuse, yun, meron. May May pepe abuse. Psychological. Psychological. Akala ko yung literal. Emotional. Oo. Pepe abuse. Physical at saka economic pepe abuse. May natutunan ako pepe abuse o pepe abuse. Psychological, emotional, physical. At economical. Economical. May natutunan tayo ngayon So, yun lang naman ang kasi para ma-correct din yung iniisip ko kasi napanood ko talaga kay Tulfo yun Si Attorney Garrett yata yung nagsabi na kailangan nahuli mong nakapatong bago ka magkaso. Actually, yung ganong kaisipan, parang utak man ng prosecutor yun Kasi ayaw mo mag-prosecute na hindi ka mananalo, di ba? So, hanggat maaari, ganon cut and dry yung kaso mo. So, pero kung ipipilit mo talaga, pwede din. Yun nga lang, mas mahirap. Di ba? Alam mo yun? Tsaka, kasi, kunyari, yung... baka naman yun, baka naman yung na yun ay para sa abogado yun nung lalaki. Well, pwede rin, oo. Di ba? Pero kung ako nga yung prosecutor, yun yung hahanapin ko din na yung may kasiguraduhan na kasi yung mga kasi hindi nakita ko kasi magkatabi Parang mahina Mahina kasi talaga yun Pero kung gagamitin mo yan katulad niya na kunyari lang yung hindi mo naman nakita magkapatong pero mai-inform mo naman na may nangyari. Kaya lang marami kasing kailangan patunayan doon. Kaya unlike yun yung hihingi ng unlike yung nakita mo talaga na magkapatong. Ano na yun? No-brainer na. Paano cut and paste na yun? Cut and dry na yun. Paano kung ang sabihin bakit naka-shoot ba? Come on. Actually, may tinanong na ganyan dati sa namin, first year, philosophy of law.
Kasi meron kasing distyero, yung 247 article. Wait lang ha. 247 Wait lang kasi kung mag-argue tayo, ang kailangan mo kasing patunayan, may sexual contact eh. Paano magkakaroon yun kung hindi nakashoot, di ba? Well, kung mukha nang magkapatong sila, bakit hindi mag-a-apply yung idea na pag nagdikit yung putoy doon sa pudendum syempre mag-a-apply na din yan dyan. Kasi nag-a-apply siya rin, pwede mag-a-apply din sa ganyan. Yung nadikit lang sa pudendum, alam mo yun? Ituloy mo nga yung sinasabi mo. Yung sa ano nyo. May tinanong sa amin sa philosophy of law dati nung first year. Kunyari nakita mo daw yung asawa mo. Pag uwi mo sa bahay, nakita mo yung asawa mo na may kasex na same sex. Kunyari, lalaki yun. Ay, babae yun, di ba? Tapos same sex sila. Tapos pinatay mo yung partner. Ngayon, ang ginagamit mo, huwag kang i-distiero ka na lang under Article 247 ng Revised Penal Code. Mag-a-apply daw ba yung 247 doon, yung distiero? Lahat ng mga kaklase ko nung time na yun, sabi nila, oo daw, kasi hindi naman daw sinabi nung Revised Penal Code kung lalaki o babae. Yung kapartner ng asawa mo, di ba? Pero actually, ang sagot ko doon, ako lang yung iba. Ang sagot ko kasi doon, nung time na yan, sabi ko, 1933 kasi yung Revised Penal Code ginawa. Nung time na yan, hindi pa iniisip na magiging gender fluid yung mga tao. So, intent ng law. Ang intent ng law doon, between lalaki at babae. Tapos, syempre, dahil criminal case yan, ang tawag dito, dahil nga criminal case yan, mag-a-apply yung, dahil, ang sinasabi ko pala, yung, dahil nga, yung intent ng law, yung masusunod. Kaya, ano ba yung intent ng law nung time na yun? Wala naman, bigla ko lang nalagyan. No? Yung kasi sinabi mo, kahit di nakapasok. So yun lang naman ang i-consult ko sa'yo. So, yun lang naman. Sige. Oy, maraming salamat ha. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Sige.